Okay, ano 'tong Sunday Gospel Reflection ngayong third Sunday of Easter, 'no? April 19, 2026. So, yung gospel na alam natin na yung mga disciples ni Lord, pumunta sa Emmaus, 'no? At, habang papunta sila ng Emmaus, which is 11 kilometers from Jerusalem. 11 kilometers, medyo malayo yung lalakarin nila. Pero pumunta sila doon at nagpakita sa kanila yung si Lord, the risen Lord, walk with them. No, tinanong kung ano yung pag-uusapan, and then the Lord, medyo malungkot sila, di ba? Medyo malungkot sila. Sinasabi na, kasi nga hindi nila nakilala si Lord, so akala nila, hindi, kinuwento nila yung mga nangyari, no? At yun nga sinabi na, umaasa sila na ganun, umaasa sila ng ganito, and then, suddenly, the Lord explained the scriptures. The gospel clearly stated na parang sinabi ni Lord na ang hahangal niyo. Yon. So, doon ako magpo-focus. Bakit tayo nade-depress? No? Of course, pag nawalan tayo ng mahal sa buhay, siyempre, tendency na kasama yung lungkot sa buhay ng tao. No? Pero, hindi, madaling sabihin na hindi tayo dapat magpadala dyan. Pero, ano ang number one source niyan? Expectations. Diba? Although sinabi ni Michael Jordan na you have to expect great things before you've done them. Pero what MJ mean by that is expect the best for yourself. Magtrabaho ka, no? You don't expect it for other people, no? Ako, maswerte na lang ako growing up because I had the constant presence for 28 years. From 0 to 28 years, meron akong constant na pwedeng tawagan. So, I don't have to rely on my biological parents kasi meron akong constant na, alam mo na. Pero that person, that entity, si Sinang, shows me a lot of things na bata pa lang ako. Hindi ko naiintindihan fully. Pero yung mga sinasabi niya sa akin na yung suporta, no? Yung suporta na hindi ko kailangang hanapin sa parents, hindi ko kailangang hanapin sa ibang tao because naibibigay niya sa akin yun. Minsan nga pag medyo ginagatasan ko nga yun eh. Isipin nyo, ganun ako katarantado nung kasama ko yun. Si Sinang. Minsan ginagatasan ko siya. Diba? So, kasi yung ibang mga bata, naghahanap ng suporta sa magulang. I don't need that. Because until 28 years old ako, until I was 28, nandyan siya. So, hindi ko kailangan yung suporta ng aking biological parents fully. And ever since, kahit ngayon, hindi mo rin naman mahahanap. Ako, hindi ko naman hinanap yan. No. Siguro, the one that replaces Sinang is yung ating PWD advocate. Yung suporta niya siguro, yun ang kailangan ko. Yung suporta ni Pres, yung suporta ng barangay mismo, nila Consi, nila Cap, ni Sec, Genesis, nila EXO, yun. Kasi ano yun eh, no, kaya tayo nade-depress because we expect something, no? We treat people as investment. Diba? Tinulungan mo sila, yun yung sinasabi sa gospel, they expect the Lord to deliver them out of Rome. Pero hindi nila naiintindihan yung mga bagay na hindi naman sila sa Rome i-deliver. I-deliver sila out of the original sin. Yun yung hindi nila naiintindihan because they interpret it as
makalayo sila kasi during that time under sila ng Roman government o ng Roman occupation. So dun, yun lang ang focus ko. Kaya nga sinabi ni Lord, mga hangal kayo. Ganyan. Hindi nyo ba alam na kailangan mangyari sa Misaya yung mga ganun, di ba? Kasi kaya tayo nade-depress kasi may mga bagay tayong pilit na inuunawa based sa ating pagkakaunawa. Hindi natin maintindihan. Kumbaga, mababaw yung pagkakaintindi natin at ayaw natin tumanggap. Yung lagi sinasabi na, ay, maswerte ka kasi may nagpe-prepare ng pagkain mo, may nagpe-prepare ng ganito, lalaki ka ba ng hindi. Although, kailangan yun, pero hindi doon nasusukat yung ganyan. Hindi nasusukat yung ganyan. Kasi kung yun lang ang ano nyo, wala kayong ano, you are providers. You are materially good providers but not moral support. And some people needs moral support. Second thing I wanna point out, expectations. Pangalawa, yung hindi natin pagkakaintindi. Third, ano yung paano nila nakilala, paano nila nalaman na si Lord yung kasama nila by just yung nag-break ng bread si Lord at nagpasalamat sa taas dun sa kanyang kay God the Father. So ano yun to believe in something, action ang iniintindi mo. Hindi ka lang pwedeng hingi ng hingi kay Lord. Hindi ka lang pwedeng iasa na lang kay Lord yung iyong kapalaran. Di ba? And we Filipinos did that, no? Kaya nga tama rin si Vice Ganda na may drawback yun because we Filipinos found ways to survive, but in a way it is a way of abusing other Filipinos as well. Because masyado na tayo, makakagawa naman ng paraan yan, makakadiskarte naman yan. Di ba? Mga ganun. So yun lang yun. Kasi maraming mga maraming alam nyo, yung nga sinasabi ni Father Joel na hindi naman lahat information. Hindi naman lahat dapat alam mo. Magpasalamat na lang tayo kay Lord o kay God na may mga bagay tayong hindi alam. Kung sino man yung tumulong sa atin na hindi natin kilala, magpasalamat na lang tayo. Kung ano man yung mga bagay na hindi natin alam, mas mabuti nang hindi natin alam para sa kapayapaan ng isip natin. Peace of mind. Yun yung importante sa lahat. Yung sinasabi nyo na hindi mo naintindihan yan kasi wala kang pamilya, wala kang anything ganito. No. Kasi minsan you crowd yourself or you crowd your mind, you fill your mind with negativity, and then you value it with experiences. No, kasi hindi mo kasi maiintindihan yung experience ng may anak, may pamilya, ganyan. Hindi nyo rin naman maiintindihan yung mga anak nyo, bakit hindi nyo maintindihan yung mga anak nyo, no? Hindi nyo maintindihan yung mga anak nyo ngayon, hindi nyo maintindihan ng mga anak nyo ngayon because nasanay kayo doon sa panahon dati. Yung yung mga kabataan ngayon na mas gusto na lang minsan pag inutusan, mas gusto na lang patulog minsan kaysa tumulong sa bahay or kung may tindahan kayo, magbantay ng tindahan. Di ba? May mga bata kasi na sino-shortcut na di ba? May mga ganon. Hindi naman porket ganon kayo nung nakaraan, ganon din yung mga anak nyo. Kaya nga mayroon ng mga bagong methods. No? Ang masakit nga doon, people nowadays are entitled because of the information they know. Akala nila entitled na sila sa dami ng information. Hindi katulad ng panahon ngayon. Nung nag-aaral ako, wala pang internet nun. Masyado.
You got to work hard for anything. Kailangan pagsipagan mo yung mga bagay na yun kung talagang may gusto kong marating. So, wag nyo i-count out yung hindi na-experience kasi mas mabuti pang hindi nyo na-experience yung mga ganong bagay. Mabuti pang hindi nyo ma-experience yung mga ganong bagay kasi para na rin sa kapayapaan nyo, magpasalamat na rin kayo. Kasi minsan, yung mga taong nakaka-experience nung kina-crowd o pinupuno yung isip, yung puso nila ng mga negative thoughts na hindi nila mapakawalan. Pag hindi mo mapakawalan yun, depression yan. At minsan, pag depressed ka na, hindi ka na tumatanggap. Sarado na yung isip mo. Sarado na yung isip mo sa mga bagay-bagay. So, yun ang sinasabi natin, di ba? Si Lord ang nagbukas ng isip nila. Ipinaliwanag ni Lord na kailangan mangyari kay Lord yun. Di ba? At hindi, ano kasi minsan pag halimbawa namatayan tayo ng mahal sa buhay, feeling kasi natin yung hindi natin nagawa sa mahal natin sa buhay, kailangan natin gawin sa ibang tao para makabawi. Which is yun ang mali. Di ba? So, yun lang po.